Happy farming! So ipapakita ko sa inyo yung ating tanim na pechay na bagamat inabot siya nung init na itawid natin, nagawa natin ng paraan. Kasi sa totoo lang talagang ang kailangan ng ating mga farmer, number one ay yung tiyaga, yung sipag at yung pagpaplano. Na sa kabila ng mainit na panahon, kita nyo naman, napakaganda ng ating pechay. Mula dun, ayun, mula dun, ayan yung pechay natin. So ano ba yung aming ginawa? So yun ang pag-usapan natin dahil yun yung isang number one na tip na dapat malaman ng ating mga farmer, lalo higit ng ating mga subscriber. So shout out sa mga subscriber ko. Gumanda yung ating pechay sa kabila ng mainit na panahon. Ano yung aming ginawa? So number one naming ginawa dito ay after naming ma-prepare yung aming plot. So dahil nga tag-init ngayon, ang ginawa namin, nagtadtad kami ng mga bunot ng nyog. So, yung bunot ng nyog, inilagay namin dito sa aming kama kasama ng organic fertilizer. Ilagay namin dito. At nung sumibol na yung ating pechay, nakapag-hold ng moisture yung ating bunot. Kaya kumbaga, kahit na medyo panahon ng tag-init, ay nakakapag-supply kasi medyo may moisture yung ating bunot na inilagay natin doon sa ating plant. So, ganun yung ginawa namin. Then siyempre, every time na magdidilig kami, mag-a-absorb din ng moisture yung bunot. So yun yung nagagamit ng ating halaman. Yun yung nagagamit ng ating pechay. Kaya kahit nasabihing El Nino, kahit tag-init, dahil meron naman kaming source ng tubig, ay nadilig namin siya. At dahil nadilig namin siya sa tulong ng inilagay namin na coco fit o yung bunot nga na tinadtad, so napalaki namin ang pechay. Ang lalaki niya sa totoo lang. Nakakatuwa kasi masasabi ko na successful yung aming gulayan sa ilalim ng ating nyugan. So yun yung isang maganda rito. Maliban doon, papakita ko sa inyo na may nag-harvest na tayo ng mga kasama, andun sila. So papakita ko sa inyo mamaya dahil kailangan na natin bawasan yung ating pechay dahil mag-overgrown siya. Ibig sabihin ang lalaki na ng ating pechay. So pag malaki ang ating pechay, maganda ang ating pechay, maraming kilo. So pag maraming kilo, may pera tayo. So ipapakita ko sa inyo yung pag-harvest. Then makakwento ko na rin na ang existing na farm gate price na kumukuha sa amin ng mga manininda namin, 40 pesos per kilo. So napakagandang presyo nun. Kasi maliban doon, yung aming pang mga kasamahan na farmer dito, sila yung nagtitinda. So, nire-retail nila yung nabibenta na pechay dito sa, yung nakukuhang pechay na harvest dito sa farm. Then, meron silang extra income. Meron pa silang livelihood maliban dun sa kikitain namin dito sa farm. Extra income pa nila yung pagbebenta nila in retail. So, sa retail, hindi ko rin alam kasi ang ginagawa nila, tinatali-tali nila, 10 pesos per tali. Pero, ang kuha dito na farm gate price namin ay 40 pesos. Kaya dahil maganda ang production ng pechay, inaasahan namin na talagang kikita kami sa ngayon. So papakita ko sa inyo yung mga kasama natin dahil andun sila at ongoing yung pag-harvest. Sa totoo lang, kaya na ang isang nakakatuwa, yung ating yung mga farmer natin ay nagtitinda, yung kinukuha nila ay ano lang yan, pansamantala lang na unang harvest lang at kukuha lang kami ng 120 kilos kasi yun lang yung order sa amin. Kaya yun lang yung kukunin, then kinabukasan alamin namin kung ilan pa yung mga order para makapag-harvest na kami. So pinapakita ko sa inyo ito, nandito kami sa Senior Valentin Integrated Farm para ma-share kung ano yung aming mga ginawa dito sa aming farm. Ang isang tip dito, every time syempre araw-araw ay nagkakaroon kami ng pagdidilig araw-araw nung panahon na kailangan talaga natin yung tubig. Kaya lang ang pinakang sekreto ay yung sinabi ko kanina na bunot ng nyog na tinadtad na inilagay namin dito sa kama. So maliban doon sa bunot na yon, halo siya ng organic fertilizer, then chicken dung, kaya siguro ganito at napaganda natin yung ating mga pechay. So yun lang at ipapakita ko sa inyo yung nag-harvest parang sa ganun may idea kayo. Basta't mapapaganda lang natin ang halaman, tsak may kita sa pechay.
Hanggang dito na lamang and happy farming! So ayan, nag-harvest sila ngayon. Ayan yung ating mga kasama. Then meron pa tayong mga kasama na naroon sa kubo. Nandun sila. So pinagtutulong-tulungan namin yung pag-harvest ngayon. At ang maganda nito, medyo maganda ang presyo ng ating pechay. Dahil ngayon, ang farm gate price ay 40 pesos. So yung kinukuha nila ngayon, order na yan. Initially, meron kami pa order na 80 pesos, 80 kilos. So 80 kilos, multiply natin sa 40 pesos. So yun yung magiging proceed nung pa-order namin ngayon. Ongoing naman yung pagpapa-order kasi tuloy-tuloy na ito. Ang kailangan nga ma-harvest na talaga sa madaling panahon dahil baka mag-overgrown yung ating mga pechay. So papakita ko sa inyo yung kalakihan ng ating pechayan. Papunta roon. Kaya lang kung mapapansin nyo, meron kami ditong tao. Hindi nawawala ng tao dito sa Senior Valentine Integrated Farm sapagkat narito si Pedro Con Buko. Medyo hindi nyo makita ang appearance ng mukha dahil siya ay nakasombrero. Ayan. Siya ang ginawa nating ulo niya ay yari sa buko. So ayan. So tuloy tayo. Papakita natin yung general appearance para maipakita natin na successful ang nangyari na gulayan sa ilalim ng ating nyugan dahil napaganda namin yung aming ginawang halaman. So ayan, kung mapapansin nyo, ayan no, yan yung mga nilagay namin na bunot. So ayan, nilagay namin ng bunot, then nakahalo yan sa lupa, medyo nasa ibabaw lang iba. Ayan, na-harvest na ng aming mga kasama. Dito sa part na to na-harvestan na siya kaya medyo na-expose na yung mga bunot. Pero lahat yan meron yan kaya napaganda namin yung aming pechay kahit na panahon ng tag-init at nasa upland lang. So ayan no, mapapansin nyo. Ayan, yung mga bunot. Ayan. So ayan sila nag-harvest. Dapat kasi ngayon halos malahat na namin to kaya lang sa sobrang dami dahil lumaki nga yung ating mga pechay pati. So ayan.